Araw-araw na pagbasa ng Biblia Araw 220. Lumang Tipan. Isang Chronicles 26, 20 hanggang 32, Isang Chronicles 27. Sa mga Levita, si Ahiyas ang tagapang-asiwa ng mga kayamanan sa tahanan ng Diyos, at ang mga bagay na kayamanan na pag-aari ni Yahweh. Sa mga Levita, si Ahiyas ang tagapang-asiwa ng mga kayamanan sa tahanan ng Diyos, at ang mga bagay na kayamanan na pag-aari ni Yahweh. Ang mga kaapo-apuhan ni Ladan na nagmula kay Gershon at mga pinuno ng mga pamilya ni Ladan na Gersonita, ay sina Jehiel at ang kanyang mga anak, si Zetem, at si Joel na kanyang kapatid, na nangangasiwa sa mga bahay-imbakan sa tahanan ni Yahweh. May mga bantay din na kinuha mula sa mga angkan ni na Amram, Isher, Hebron, at Uziel. Si Sebiel na anak ni Gershon na anak ni Moises ang nangangasiwa ng mga bahay-imbakan. Ang kanyang mga kamag-anak mula sa angkan ni Eliezer ay ang anak niyang si Rehabias, ang anak na lalaki ni Rehabias na si Hesayas, ang anak na lalaki ni Hesayas na si Joram, ang anak na lalaki ni Joram na si Zikri, at ang anak na lalaki naman ni Zikri na si Selomit. Sina Selomit at ang kanyang mga kamag-anak ang namamahala sa lahat ng mga bahay-imbakan kung saan nakatago ang mga bagay na pag-aari ni Yahweh, na inilaan ni Haring David, ng mga pinuno ng mga pamilya, ng mga pinuno ng libo-libo at daan-daan, at ng mga pinuno ng mga hukbo kay Yahweh. Inilaan nila ang ilan sa mga nasamsam sa labanan para sa pagpapaayos ng tahanan ni Yahweh. Nangangasiwa rin sila sa lahat ng mga bagay na inilaan ni Propeta Samuel kay Yahweh, mga bagay na inilaan ni Saul na anak ni Kish, ni Abner na anak ni Ner, at ni Job na anak ni Zeruias. Ang lahat ng mga inilaan kay Yahweh ay nasa ilalim ng pag-iingat ni Selomit at ng kanyang mga kamag-anak. Sa mga kaapo-apuhan ni Isher, si Ken-Anayas at ang kanyang mga anak ang tagapamahala sa mga gawain sa labas ng Israel. Sila ang mga opisyal at mga hukom. Sa mga kaapo-apuhan ni Hebron, sina Hashabeas at ang kanyang mga kapatid, 700 na kalalakihang may kakayahan, ang tagapamahala sa gawain para kay Yahweh at sa mga gawaing para sa hari. Sila ay nasa kanlurang bahagi ng Jordan. Mula sa mga kaapo-apuhan ni Hebron, si Jerijjas ang pinuno ng kanyang mga kaapo-apuhan, na kabilang sa listahan ng kanilang mga pamilya. Sa ika-40 taon ng paghahari ni David sinaliksik nila ang mga talaan at natagpuan nilang may mga mahuhusay na kalalakihan sa kanila sa Jazer ng Gilead. Si Jerijjas ay may 700 na kamag-anak na mga pinuno ng pamilya. Ginawa sila ni David na tagapangasiwa sa tribo ni Ruben at Gad at sa kalahating tribo ni Manases, para sa lahat ng bagay na may kinalaman sa Diyos at sa hari. Ito ang talaan ng mga pinuno ng pamilya ng mga Israelita, mga pinuno ng libo-libo at daan-daan, gayon din ang mga pinuno ng hukbo na naglilingkod sa hari sa iba't ibang paraan. Bawat pangkat ng mga hukbo ay naglilingkod sa bawat buwan sa buong taon. Sa bawat pangkat ay mayroong 24,000 na mga kalalakihan. Ang namahala sa pangkat ng unang buwan ay si J-Sobim na anak ni Zabdil. Sa kanyang pangkat ay mayroong 24,000 kalalakihan. Kabilang siya sa mga kaapo-apuhan ni Perez at nangangasiwa sa lahat ng mga opisyal ng hukbo para sa unang buwan. Ang namamahala sa pangkat sa ikalawang buwan ay si Dodai, mula sa angkan na nagmula sa mga kaapo-apuhan ni Aho. Si Miklat ang nasa ikalawang tungkulin. Sa kanyang pangkat ay may 24 o kalalakihan. Ang pinuno ng hukbo para sa ikatlong buwan ay si Banayas, na anak ni Joyada, na pari at pinuno. Sa kanyang pangkat ay may 24 o kalalakihan. Ang Banayas na ito ang siyang pinuno ng 30 at namamahala sa 30. Si Amizabad na kanyang anak ay nasa kanyang pangkat. Ang pinuno ng mga kawal para sa ika-4 na buwan ay si Asahel na kapatid ni Job. Ang kanyang anak na si Zebedias ang naging pinuno ng mga kawal pagkatapos niya. Sa kanyang pangkat ay may 24 o kalalakihan. Ang pinuno ng mga kawal para sa ika-5 buwan ay si Samhat, isa sa mga kaapo-apuhan ni Isher.
Sa kanyang pangkat ay May 24 o kalalakihan. Ang pinuno ng mga kawal para sa ika-6 na buwan ay si Ira na mula sa Tico na anak ni Ix. Sa kanyang pangkat ay May 24 o kalalakihan. Ang pinuno ng mga kawal para sa ika-7 buwan ay si Heles na Pelonita, mula sa mga tao ng Ephraim. Sa kanyang pangkat ay May 24 o kalalakihan. Ang pinuno ng mga kawal para sa ika-8 buwan ay si Sibakay na Husitita mula sa angkan ng Zira. Sa kanyang pangkat ay May 24 o kalalakihan. Ang pinuno ng mga kawal para sa ika-9 na buwan ay si Abiezer na Anathethita, mula sa tribo ni Benjamin. Sa kanyang pangkat ay May 24 o mga kalalakihan. Ang pinuno ng MG kawal para sa ika-10 buwan ay si Maarai mula sa lungsod ng Netofa mula sa angkan ni Zira. Sa kanyang pangkat ay May 24 o kalalakihan. Ang pinuno ng mga kawal para sa ika-11 buwan ay si Banayas mula sa lungsod ng Piraton, mula sa tribo ni Ephraim. Sa kanyang pangkat ay May 24 o kalalakihan. Ang pinuno ng mga kawal para sa ika-12 buwan ay si Helday na mula sa Netofa mula sa angkan ni Otniel. Sa kanyang pangkat ay May 24 o kalalakihan. Ito ang mga pinuno ng mga tribo ng Israel. Para sa tribo ni Ruben, si Eliezer na anak ni Zikri ang pinuno. Para sa tribo ni Simeon, si Sephaties na anak ni Maka ang pinuno. Para sa tribo ni Levi, si Hashabias na anak ni Kemuel ang pinuno at pinangunahan ni Zadek ang mga kaapo-apuhan ni Aaron. Para sa tribo ni Judah, si Elihu na isa sa mga kapatid ni David ang pinuno. Para sa tribo ni Isakar, si Omri na anak ni Mikael ang pinuno. Para sa tribo ni Zebulun, si Ismaias na anak ni Obadias ang pinuno. Para sa tribo ni Naphtali, si Jerimo na anak ni Asriel ang pinuno. Para sa tribo ni Ephraim, si Hosea na anak ni Azarias ang pinuno. Para sa kalahating tribo ni Manases, si Joel na anak ni Pedaeus ang pinuno. Para sa kalahating tribo ni Manases na nasa Gilead, si Ido na anak ni Zacarias ang pinuno. Para sa tribo ni Benjamin, si Josil na anak ni Abner ang pinuno. Para sa tribo ni Dan, si Azarel na anak ni Jeraham ang pinuno. Ito ang mga pinuno ng mga tribo ng Israel. Hindi binilang ni David ang mga may gulang na 20 o mas bata pa, sapagkat nangako si Yahweh na pararamihin niya ang Israel gaya ng mga bituin sa langit. Sinimulang bilangin ni Job na anak ni Zeruias ang mga kalalakihan, ngunit hindi niya natapos. Dumating sa Israel ang galit dahil dito. Hindi na isulat ang bilang na ito sa kasaysayan ni Haring David. Si Asmavet na anak ni Abdiel ang namahala sa kaba ng yaman ng hari. Si Jonathan na anak ni Uzias ang namahala sa mga bahay-imbakan sa bukid, sa lungsod, at sa mga nayon at sa mga pinatibay na mga tore. Si Esri na anak ni Caleb ang namahala sa mga magsasakang nag-aararo ng lupa. Si Simei na mula sa Rama ang namahala ng mga ubasan, at si Zabdi na mula sa Sephen ang namahala ng mga ubas at ang mga imbakan ng alak. Si Balhaha na mula sa Geder ang namahala sa mga punong olibo at mga puno ng sycamoro na nasa mga mabababang lugar, at si Yoas ang namahala sa mga imbakan ng langis. Pinamahalaan ni Sitray na mula sa Saran ang mga kawan na pinapastulan sa Saran, at pinamahalaan ni Sophet na anak ni Adlai ang mga kawan na nasa mga lambak. Sa mga kamelyo, si Obal na Ismaelita ang namahala, at si Jadeas na mula sa Meronat ang namahala sa mga babaeng asno. Si Jazis na Hagrita ang namahala sa mga kawan. Lahat ng ito ay mga tagapamahala ng mga pag-aari ni Haring David. Si Jonathan na tiyo ni David, ay isang tagapayo, sapagkat isa siyang marunong na tao at isang eskriba. Si Jehiel na anak ni Hakmoni ang nanggalaga sa mga anak na lalaki ng hari. Si Ahitophel ang tagapayo ng hari, at si Husay na mula sa mga tao ng Arkita ay sariling tagapayo ng hari. Kinuha ni Joyada na anak ni Banayas at ni Abiatar ang tungkulin ni Ahitophel. Si Job ang pinuno ng hukbo ng mga kawal ng hari. Bagong Tipan, 1 Corinthians 4. Ganito dapat ang ipalagay ng tao sa amin,
bilang mga lingkod ni Kristo at mga katiwala ng mga lihim na katotohanan ng Diyos. Sa kaugnayan nito, kinakailangang mapagkakatiwalaan ang mga katiwala. Ngunit para sa akin, ito ay napakaliit lamang na bagay para mahatulan ninyo ako o ng anumang hukuman ng tao. Sapagkat hindi ko nga hinahatulan ang aking sarili. Wala akong nalalaman na anumang sakdal laban sa akin ngunit hindi nangangahulugang ako ay walang sala. Ang Panginoon ang siyang hahatol sa akin. Kaya, huwag kayong humatol tungkol sa anumang bagay bago ang panahon, bago dumating ang Panginoon. Dadalhin niya sa liwanag ang mga lihim na bagay ng kadiliman at ihahayag ang mga layunin ng puso. At makatatanggap ang bawat isa ng kanyang papuri mula sa Diyos. Ngayon, mga kapatid, ginawa ko ang mga prinsipyong ito sa aking sarili at ni Apolos para sa inyong kapakanan upang mula sa amin ay inyong matutunan ang kahulugan ng kasabihan na, huwag ninyong hihijitin kung ano ang nasusulat. Ito ay upang wala sa inyo ang maging mayabang sa pagtatangi ng isa laban sa iba. Sapagkat sino ang nakakakita ng pagkakaiba ninyo sa iba? Anong mayroon kayo na hindi ninyo tinanggap ng walang bayad? Kung natanggap ninyo ito ng walang bayad, bakit kayo nagyayabang na parang hindi ninyo nagawa? Nasa inyo na lahat ng maaari ninyong gustuhin. Naging mayaman na kayo, nagsimula na kayong maghari at nang bukod sa amin. Tunay nga, nais kong maghari kayo upang makapaghari kami na kasama ninyo. Sapagkat iniisip kong kaming mga apostol ay inilagay ng Diyos sa kahuli-hulihan ng hanay na pinapanood at gaya ng mga taong nahatulan ng kamatayan. Kami ay naging isang palabas sa mundo, sa mga anghel at sa mga tao. Kami ay mga hanggal alang-alang kay Kristo, ngunit kayo ay marunong kay Kristo. Kami ay mahina, ngunit kayo ay malakas. Kayo ay kinilala sa karangalan, ngunit kami ay kinilala sa kahihiyan. Hanggang sa mga oras na ito, kami ay nagugutom at nauuhaw, kami ay nagkukulang sa kasuutan, kami ay pinalo ng may kalupitan, at kami ay walang matuluyan. Nagpakahirap kami sa paggawa, gumagawa sa sarili naming mga kamay. Nang kami ay nilate, nagpapala kami. Nang kami ay inusig, nagtiis kami. Noong kami ay siniraan, nagsalita kami ng may kabaitan. Kami ay naging, at maituturing pa rin na inaayawan ng mundo at ang pinakamarumi sa lahat ng mga bagay. Hindi ko isinulat ang mga bagay na ito upang hiyain kayo, ngunit upang itama kayo bilang aking mga minamahal na anak. Sapagkat kahit mayroon kayong 10,000 na tagabantay kay Kristo, wala kayong maraming ama. Sapagkat naging ama ninyo ako kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya hinihikayat ko kayo na tularan ninyo ako. Ito ang dahilan kung bakit ko pinapante sa inyo si Timoteo, ang aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon. Siya ang magpapaalala sa inyo ng aking mga kaparaanan kay Kristo, gaya ng pagtuturo ko sa kanila sa lahat ng dako at sa bawat iglesia. Ngayon, ang iba sa inyo ay lubhang mayabang, kumikilos na parang hindi ako darating sa inyo. Ngunit malapit na akong pumunta sa inyo, kung kalooban ng Panginoon. At hindi ko lamang malalaman ang salita ng mga mayayabang na ito, ngunit makikita ko ang kanilang kapangyarihan. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi naglalaman ng usapin kundi ng kapangyarihan. Ano ba ang gusto ninyo? Kailangan ko bang pumunta sa inyo na may pamalo o ng may pag-ibig at sa espiritu ng kahinahunan? Mga kawikaan. Proverbs 19:13-22. Kasiraan sa kanyang ama ang isang mangmang na anak at ang mapang-away na asawang babae ay tulo ng tubig na walang tigil. Ang bahay at kayamanan ay namamana mula sa mga magulang, ngunit mula kay Yahweh ang masinop na asawang babae. Hinahagis ng cut-hammer ng isang tao sa mahimbing na tulog, pero magugutom ang isang tao na ayaw maghanap buhay. Kasiraan sa kanyang ama ang isang mangmang na anak at ang mapang-away na asawang babae ay tulo ng tubig na walang tigil. Ang bahay at kayamanan ay namamana mula sa mga magulang, ngunit mula kay Yahweh ang masinop na asawang babae.
Hinahagis ng cat-hammer ng isang tao sa mahimbing na tulog, pero magugutom ang isang tao na ayaw maghanap buhay. Ang tumutupad ng kautusan ay nag-iingat ng kanyang buhay, pero ang hindi pinag-iisipan ang kanyang mga pamamaraan ay tiyak na mamamatay. Ang sinumang mabait sa mahihirap ay nagpapahiram kay Yahweh, at babayaran siya ni Yahweh dahil sa kanyang ginawa. Disiplinahin mo ang iyong anak habang may pag-asa pa, at huwag mong patatagin ang iyong kagustuhan na ilagay siya sa kamatayan. Ang taong mainitin ng ulo ay dapat magbayad kung siya ay iyong sinagip, gagawin mo ito ulit sa pangalawang pagkakataon. Dinggin mo at sundin ang aking katuruan, at ikaw ay magiging marunong hanggang sa katapusan ng iyong buhay. Marami ang mga plano sa puso ng isang tao, pero ang layunin ni Yahweh ang siyang mananaig. Katapatan ang ninanais ng isang tao, at higit na mainam ang mahirap kaysa sa isang sinungaling. Marami ang mga plano sa puso ng isang tao, pero ang layunin ni Yahweh ang siyang mananaig. Katapatan ang ninanais ng isang tao, at higit na mainam ang mahirap kaysa sa isang sinungaling. Ama naming nasa langit, salamat po sa karunungang matatagpuan sa iyong salita, habang kami ay nagmumuni-muni sa organisasyon at pangangasiwa na ipinakita sa unang kronika. Tulungan mo kami, tulad ng mga pinunong hinirang sa templo, na tapat na pamahalaan ang mga kaloob at responsibilidad na iyong ipinagkatiwala sa amin. Naway maipakita namin ang kababang loob at integridad na binanggit ni Pablo sa unang Korinto, na kinikilala na ang aming halaga ay nagmumula sa iyo lamang. Gabayan mo kami upang hanapin ang pagkaunawa at kabutihan, gaya ng hinihikayat ng mga kawikaan, na tinitiyak na ang aming mga gawa ay sumasalamin sa iyong pag-ibig at biyaya. Naway yakapin kami ng iyong awa saan man kami magpunta. Amen.